Althea, gumising ka na at maganda. Nakapila na sa labasan ng mga manliligaw mo. Pati sila Tio Alfred, pinagigising ka na sa akin. Rinig na rinig ko ang malakas na sigaw ng isang babae mula sa labas. Kasabay ng pagsigaw ay ang pagkalampag niya sa pinto ng kwarto ko. Alam ko na kung sino ang gumagambala sa mahimbing kong pagkakatulog. Walang iba kung hindi ang pinsan kong si Luna. Kadarating lang niya uli rito, kaya meron na namang parang takure kung tumili sa bahay namin. Althea, alas 7 na. Bumangon ka na dyan. Bangon at hindi maganda pag tinanghali ka. Sandali, Luna. Para namang may sunog kung gambalain mo ko. Nasa labas na kasi mga manliligaw mo. Nagkukos na ng traffic. Sige ka, baka maunahan pa kita ron sa poging tindero ng pandesal. Dalian mo na. Napailing ako habang nakatalukbong pa rin ang kumot. Minsan, hindi ko pa rin maintindihan ang mga sinasabi niya. Marahil ay dahil nakapagbakasyon siya nung nakaraang linggo sa Maynila. Kaya naman kakaiba siya kung magsalita. Nahahawa na nga rin ako. Luna, hindi ako excited makakita ng Barong Tagalog ngayong umaga. Kaya lubayan mo ko. Mahina ko yung sambit. Ngunit alam kong narinig niya. Pumasok siya sa kwarto ko na may subong pandesal sa bibig. Seryoso ko, Althea. 25 taon ka na. Panahon na para mag-asawa. Hindi pwedeng puro ganda lang. Dapat may nag-aalaga din ng ganda mo. Binuksan niya ang kurtina ng kwarto ko. Napapikit pa ako ng tamaan ng sikat ng araw ang mukha ko. Kaya ko namang alagaan ng sarili ko, no? Tsaka bakit bang sipag mong ipaalala ang edad ko, Luna? Para kang kalendaryong naglalakad. Kasi sa dami ng nanliligaw sa'yo, parang may paraffol tuwing umaga. Tapos ikaw ni hindi man lang pumipili ng mananalo. Araw-araw sila dyan at naghihintay sa'yo. Isipin mo ha, ang ilan dyan, taon nang nanliligaw sa'yo. Sabihin mo nga, babae talaga ang gusto mo, no, Althea? Napatawa ako sa sinambit niya kahit medyo inaantok pa. Inirapan ko siya para barahin. Sabihin mo na lang kasi na gusto mong ikaw ang mamili para sa akin, Luna. Bumangon na ako at nag-inat-inat pa. Tinupi ko na rin ang kumot at isinalansa ng mga unan. Pwede rin kasi alam mo, kung ganyan lang ako kaganda, matagal na akong may asawa. Ang dami-dami kayang pagpipilian. Hindi ko alam kung bakit ka nahihirapan. Di sana, matagal mo nang natupad ang gusto nila Tio Alfred at Tia Thelma. Bakit? Sila rin naman itong pihikan na. Kapag may napipili kaya ako, ayaw din naman nila. Kaya nga tinatamad na rin akong bumangon at harapin ang mga masusugid kong manliligaw. Kasi pakiramdam ko rin, sinasayang nila ang mga panahon nila sa akin. Sa huli naman, isa lang din ang pipiliin ko Ay, ganun talaga ang panliligaw, Althea. Matirang matibay. Kung sumusuko na agad sila dahil nakita nilang maraming karibal, ibig sabihin mahihina ang mga loob nila. Maganda nga ganito dahil mas nakikita mo kung sino ang para sa'yo, kung sinong gwapo lang, kung sino ang masipag at kapaki-pakinabang, at kung sinong hindi ka iiwan hanggang sa dulo. Kaya dapat lang na maging mapili sila, Tio, kasi ang mapapangasawa mo makakasama mo habang buhay. Huminga ako ng malalim. May punto naman ang sinasabi ni Luna. Ngunit dahil araw-araw ko na itong ginagawa, pakiramdam ko ito lang ang layunin ng buhay ko. Ito nga lang ba talaga? Wala akong ibang ginagawa kung hindi ang tumanggap ng bisita, makipag-usap at makipagkilala. Pakiramdam ko, isa akong tropeyo na pinag-aagawa na makuha. Minsan, hindi ko mapigilang mainggit kay Luna dahil buti pa siya nakakapaglakwat siya. Nagagawa ang gusto niya at nakakagala sa Maynila. Kung ganun, Luna, pakisabi na lang sa kanila na hindi pa ako handa. At hanggat wala pa akong kape, hindi ako makikipag-usap. Sige, mahal naming magandang prinsesa. Kape muna bago ang ligawan. Masusunod po. Sasabihin ko kay Tio Alfred ang request mo. Naglakad siya papunta sa pinto bago ako muling sinulyapan. Hihintayin ka namin sa baba ha. Magpaganda ka pero bilisan mo. Ang dami-dami na nila ron. Para silang mga bubuyog, umiingay na rin. Hindi ka na nasanay. Pagkaalis niya, saglit akong napatitig sa kawalan. Kung pumili na lang kaya ako kahit hindi ko gusto, matatanggap kaya nila, Papang?
Napapagod na ako rito. Gusto ko nang makagawa ng bago sa buhay ko. Sumilip ako sa bintana at nakita kong ang marami ng tao ang nakapila sa ibaba. Ang iba naman ay may kanya-kanyang mga pakulo. May mga nag-iigib ng tubig at tinutulungan si Mamang. Ang iba naman, nagsisibak ng kahoy para magpakitang gilas kay Papang. Mayroon ding may mga dalang gitara, bulaklak at tsokolate. Kapwa nakapustura at matikas ang pagkakatayo habang naghihintay sa akin. Ngunit may nakatawag ng pansin ko. Yun ay ang lalaking nasa dulo. Ngayon ko lang nakita ang lalaking yun Taga rito rin ba siya? Wala siyang kahit na anong dala, pero kakaiba ang dating niya. Nanlaki ang mga mata ko nang magtagpo ang aming mga mata. Napakalayo ko at nakatago, kaya imposibleng makita niya ako. Paano niya nagawa yun? Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan nang gumuhit ang malawak at nakakaakit niyang ngiti. Tama nga ako. Nakikita niya ako. Napakatalas naman ang mga mata niya. Dahil sa kaba, nagmadali na akong maligo at magayos. Naghanda na rin ako ng bestidang isusuot at matapos tingnan ang itsura sa salamin, lumabas na ako sa kwarto ko. Agad naman akong sinalubong ng pambihirang ngiti ni Luna. Oh, sabi ko bilisan mo Althea. Lumamig na tuloy itong kape. At saka tignan mo, ayun na sila Tiyo at Tia. Lumabas na rin para harapin ang mga bisita mo. Ganyan naman sila para makilatis na ang mga lalaki. Sandali, akin na yung kape. Iinit ko na lang. Teka, umalis ka dyan. Ha? Bakit? Maaapakan kong mahaba mong buhok. Ang haba masyado Haba ng hair. Tabi nga, ako na mag-iinit ng kape mo. Umupo ka na muna ron. Wala naman akong nagawa kung hindi sundin siya. Akala ko naman kung anong naaapakan niya. Sakto namang bumalik sila Mamang at Papang para kumustahin ako. Ano anak, kumusta? Maayos ba ang tulog mo kagabi? Kasi mukhang matagal tayong matatapos ngayon. Binilang ko sila at lumampas ng 100. Nanlaki ang mga mata ko at maging si Luna ay nasamid ng marinig yun. Tinitikman niya kasi ang kape ko. Seryoso, Tia? Umabot ng 100? Bakit naman napakarami? Hindi ko rin alam. Anong hindi mo alam, Ma? Siyempre, napakaganda ng anak natin. Hindi malabong maraming magkagusto sa kanya. Lalo pa ngayon na kakaiba ang ganda niya. Parang araw-araw ay nadadagdagan. Hindi ba, Althea anak? Eto naman si Papang, napakabulero. Ganyan ako nakuha ng Papang mo anak Kaya huwag ka magpapabola sa mga lalaki dyan ha. Hindi lahat ng sinasabi nila ay totoo. Dapat ay kilatisin mo. Kung ayaw mong mapakasalan ng katulad ng Papang mo. Oh, bakit naman? Katulad ko nga ang dapat mapangasawa ng anak nating si Althea. Tignan mo, naging masaya ka sa akin. Masaya ang pamilya natin. Gusto ko ganun din ang mangyari sa kanya. Inakbayan ni Papang si Mamang kaya sumilip ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Mamang. Ikaw talaga. Ang gusto ko lang para kay Althea, talinuhan niya sa pagpili ng mga manliligaw niya. Hindi naman tayo nagmamadali. Gusto ko yung aalagaan siya katulad ng pag-aalaga natin sa kanya. Kung paano natin siya ituring na prinsesa, sana ganun din ang mapangasawa ng anak natin. Isang mabuting tao. Dahil ang mapapangasawa mo anak, ang magiging ama ng mga anak mo. Kailanman ay hindi makakapili ang anak ng ama nila. Kaya sinikap ko ring piliin ang pinakamabuting tao sa lahat at yun ang naging Papang mo. At kapag mabuting tao ang mga magulang, magiging mabuting tao din ang anak. Katulad mo, Althea. Alam naming hindi mo kami bibiguin at magiging masaya ka sa pipiliin mong asawa. Sandali akong nag-alangan. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng kaba sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay isang malaking responsibilidad ang pumili ng lalaking makakasama sa buhay dahil sa akin din nakadepende ang magiging kinabukasan ng mga anak ko. Umigop na ako sa kapeng ibinigay sa akin ni Luna. Ilang sandali lang, nagpasya na akong labasin ang mga nakapila kong manliligaw. Akmang kakausapin ko na ang nasa unahan nang may bumusina sa harapan ng bakura namin.
Dumaan ang kotse papasok at bumaba ang isang lalaki. Sandali, parang kilala ko yan, Althea. Siya ang anak ng mayor ng bayan natin, si Jonathan. Hinubad ng matipunong lalaki ang salamin niya, saka tumingin at kumindat sa akin. May kinuha pa siyang mga bulaklak at tsokolate bago naglakad patungo sa akin. Kilala ko naman talaga siya dahil hindi naman ito ang unang beses niyang bumisita rito sa bahay namin. Madalas lang siyang huling dumating, ngunit sumisingit sa pila kaya siya ang nauuna. Para sa iyo, Althea. Ako mismo ang pumitas ng mga bulaklak na yan mula sa malawak naming hardin. Mga mapupulang rosas para sa mga mapupulang labi mo. Hoy, Jonathan! Di porke anak ka ng mayor, may karapatan ka ng unahan kami kay Althea. Umila ka ron sa likod. Oo nga, hindi ito patas. Palagi niyan lang itong ginagawa sa amin, Althea. Kapag nauna na naman siya, mawawalan na naman kami ng pagkakataong makausap ka. Mauubos na naman ang oras sa kanya. Eh bakit? Problema ko ba yun? Alangan naman papilain niyo pa ang anak ng mayor. At saka isa pa, huwag na kayong pumila at magsiuwi na kayo. Dahil at the end of the day, ako naman ang pinaka nararapat na mapangasawa ni Althea eh. Hindi ba Senyor Alfred at Senyora Telma? Nilingon ni Jonathan ang mga magulang kong lumabas na rin sa pintuan ng bahay namin para pigilan ang namumuong gulo. At sa pagkakangiwi pa lang ng mga magulang ko, naiintindihan ko na napapayagan na naman nila ang Jonathan na ito. Ngunit sawang-sawa na akong makipag-usap sa kanya. Wala naman siyang sinasabi bukod sa sarili niya at kung gaano siya kagaling. Ni minsan ay hindi niya ako tinanong. Sige na anak, si Jonathan muna ang unahin mo. Oo nga, anak. Nakakahiya naman sa anak ng mayor. Anong nakakahiya, Papang? Parang may pinapaboran tayo kung siya na naman ang uunahin kong kausapin. Hindi ba't sabi nyo, galingan ko sa pagpili? Paano ako makakapili kung siya na lang palagi ang nakakausap ko? Oo nga, Tia. May punto si Althea. Dapat makausap niya lahat para matimbang niya kung sinong mas karapat dapat sa kanya at kung sinong sa tingin niya ay makakasundo niya. Di ba, Althea? Napangiti ako at tumango. Ngunit nawala ang ngiting yun nang sumabad si Jonathan, kaya sabay-sabay kaming napalingon sa kanya. Eh bakit ka pa maghahanap ng karapat-dapat? Eh narito naman ako. Ano bang kaya nila ibigay sa'yo na hindi ko kayang ibigay? Bulaklak? Tsokolate? May dala ako isang kaba ng bigas. Mas mapapakinabangan to ng pamilya nila. Ako rin, may mga dalang prutas at gulay. Sa panahon ngayon, wala nang binatbat ang mga bulaklak na malalanta at mga tsokolating yan na makakapagpataba. Mas mabuti sa kalusugan ng prutas at gulay na dala ko. Ako naman, may dalang manok. Ako naman, baboy! Napanganga na lamang ako sa mga sunod-sunod na ipinagyayabang na mga lalaki. Ito ang dahilan kung bakit hindi rin kami namomroblema sa kakainin namin araw-araw dahil napakaraming binibigay ng mga kung ano-ano na mga manliligaw ko. Natigilan naman ako nang dumaplis ang tingin ko sa lalaking naroon sa dulo na matyagang naghihintay at nanonood sa amin. Siya ang lalaking nakita ko kanina mula sa kwarto ko. Ngayon ay nakatitig at nakangiti lang siya sa akin mula sa malayo. Pasimple pa siyang kumakaway. May kung ano kong nararamdaman sa puso ko na hindi ko nararamdaman sa ibang mga lalaki kapag nakakausap ko sila. Makapagsalita naman kayong lahat para hindi ko kayang bigyan ng pamilya ni Althea ng mga ganyan. Bukas na bukas magdadala ako ng mga bigas, baboy, manok at baka rito. Tignan lang natin kung di kayo matameme lahat. Padabog siyang bumalik sa sasakyan niya at umalis. Kaya naman nagkaroon ng sandaling selebrasyon sa kampo ng mga lalaking nakapila para sa akin. Nang sandaling yun, nagdesisyon na akong magsimulang kausapin sila pati na rin ang tapusin ang paghihintay nila sa akin. Sana maintindihan mo. Alam kong may makikilala ka pang mas maganda kaysa sa akin. Kaya makabubuting itigil mo na ang panliligaw mo sa akin. Ayoko lang na masayang ang panahon mo. Mas mabuting ibigay mo na lang to sa mas karapat dapat na babaeng magmamahal sa'yo pabalik. Naiintindihan ko, Althea. Pero duda akong makakahanap ako ng mas maganda sa'yo. Ikaw ang pinakamagandang babae dito sa bayan natin. At hindi pag-aaksaya ng panahon ang ginagawa ko. Masaya akong nakilala ka at nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ka.
Napatunayan kong hindi ka lang maganda, kundi mabuti ka ring tao. Sana mahanap mo na rin ang lalaking mapapangasawa mo. Tumango ako at sinundan na lamang ng tingin ang likod ng lalaking yon. Nakita ko rin ang pila, parang hindi nauubos, at napapagod na rin akong makipag-usap. Daig ko pa ang nag-i-interview ng mga empleyado para lang kilalanin sila isa-isa. Merong nagbabahagi ng mga nararanasan nila, meron ding iniimbitahan akong kumain sa labas, at meron ding nagpapahayag na kaagad kung ilan ang gusto nilang maging anak. Naaawa na lang si Luna habang nakatitig at umiiling sa akin mula sa malayo. Oh, mga iho, magsikain na muna kayo, tanghali na. Naganda kami ng pagkain para sa inyo. Ah, hindi po kami nagugutom. Ayos lang ho. Kayo hindi, pero ang anak ko, oo. Kaya sige na, magpahinga na muna tayo at magsikain. Huwag na kayong mahiya. Pinapwesto ni Mamang ang mga lalaki sa isang malaking mesa at doon hinainan ng pagkain katulong si Luna. Ako rin naman ay kumilos din para handugan sila na makakain at hindi ko alam bakit tuwang-tuwa sila. Kumilos na nga ang lahat at isa-isang umupo sa mesa. Napatingin naman ako sa dulong pila ng mga lalaki at kumunot ang noo ko nang hindi ko makita ang lalaking kanina ko pa hinihintay. Bakit kasi siya nasa dulo? Napakatagal pa para makausap at malaman ko ang pangalan niya. May hinahanap ka, Althea? Nilingon ko si Luna na tumabi na muna sa akin para bumulong. Ha? Wala. Sino na mga hanapin ko? Siguro yung lalaking nasa dulo ng pila, no? Akala mo ba hindi ko mapapansin? Interesado ka sa lalaking yun, no? Hindi tumahimik ka nga. Baka may makarinig sa'yo. Sus, kunwari ka pa. Naiintindihan ko naman kasi, gwapo naman talaga. Napansin ko rin siya kanina. Hindi mo kailangan maglihim sa akin, Althea. Ganun talaga. May isa kang mapupusuan. Kaya lang, kailangan mong maghintay bago siya makausap. Wala na siya Nainip yata. O baka nakipila lang siya kasi nawiwirdohan siya kung anong pinagkakaguluhan ng mga lalaki. Tapos nakita ko, hindi naman pala ako ganun kagandahan. Baliw, ngayon ko lang narinig yan sa'yo Dahil lang sa isang lalaki, bumaba ng tiwala mo sa sarili mong kagandahan. Ibig sabihin lang yan, hindi siyang para sa'yo kaya maghanap na lang tayo mamaya ng iba. Hinila na ako ng pinsan ko sa loob ng bahay at doon kami kumain. Kinumusta pa ako nila Mamang at Papang kung may napupusuan na raw ba ako. Ngunit sinagot ko lang sila nang wala at nagkatinginan kami ni Luna. Tinapos ko na lamang ang pagkain ko, saka lumabas nang makitang nawala na ang mga lalaki. Oh, anong nangyari? Umuwi na silang lahat? Bakit anak? Wala nang naiwan? Lumabas din sila Papang at si Luna at kapwa nakitang mga bakanting upuan na lamang ang natira sa pagkainan. Hindi ko alam kung bakit guminhawa ang pakiramdam ko dahil makakapagpahinga na ako. Baka masyadong nasarapan sa pagkain iniluto mo, Ma. Kaya napauwi sila. O baka babalik din sila rito agad. Mabuti pa, ligpitin na rin natin. Tia, wala ka namang inilagay sa pagkain, hindi ba? Anong ibig mo sabihin, Luna? Itinuro ni Luna ang lamesa at nakita niyang may mga bakas ng dugo. May mga dugo sa kutsara. Hindi kaya sila umuwi ay dahil may kung ano silang nakain? Imposible yan, Luna. Katulad ng pagkain nila ang kinain natin. Di sana may nararamdaman na rin tayong kakaiba. Nagmadali silang umuwi. Napatingin kami sa nagsalita. Biglang tumibok ang puso ko ng mabilis nang makita ko ang lalaking nasa dulo ng pila kanina. Napalunok pa ako nang humakbang pa siya papalapit sa amin para yumukod. Magandang tanghali sa inyong lahat, lalo na sa'yo, magandang binibini. Ako nga pala si Mateo. Inilahad niya ang kanyang magiting na kamay na siyang dahan-dahan kong tinanggap. Para niya akong nahihipnotismo. Matipuno ang kanyang pangangatawan at kahit na kayo manggi ang balat, nag-uumapaw pa rin ang kagwapuhan. Lamang kesa sa iba kong manliligaw. Ako si Althea. Nang tumikhim si Papang, doon ko napansin na napatagal na pala ang titigan namin ni Mateo.
Naikalas ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak sa kanya at napaiwas ng tingin na mag-init ang aking mukha. Bakit may kakaibang init sa kamay niya? Nakakapaso. Mateo, ito naman sila mamang at papang at ang pinsan kong si Luna. Magandang tanghali ho sa inyo. Ikinagagal ako kayong makilalang lahat. Bago lamang ako sa bayang ito at hindi ko akalaing makakakita ako ng isang magandang binibini na pinipilahan ng marami. Akala ko mawawala na ako ng pagkakataong makausap siya dahil ako ang nasa huli ng pila. Mukhang maswerte ka, Iho. Nagsialisan ng lahat Kaya ikaw na ang susunod na pwedeng kumausap sa anak namin. Iiwan muna namin kayo para ligpitin ang mga pinagkainan ng ibang manliligaw ni Althea. Sige anak, kausapin mo na muna siya para makapagpahinga ka na rin pagkatapos. Halata kay mamang na hindi niya gusto si Mateo. Marahil dahil mas gusto niyang mapangasawa ko ang anak ng mayor na si Jonathan. Muli namang nagpakumbaba si Mateo nang umalis na mga magulang ko at naiwan kami. Sandaling katahimikan ng namayani hanggang sa napag-isip-isip kong magsalita. Ano palang nangyari sa kanila? Bakit sila umuwi agad? Hindi ko rin sigurado. Naparami siguro ang kain nila kaya kinailangan nila magbanyo. Ganun ba? Pero bakit may mga dugo? Iyan ang hindi ko alam, Althea. Hindi ka ba kumain kanina? Napalingon kami kay Luna na siyang sumabat sa pag-uusap namin. Kumain ako bago umalis kanina. Umalis ka? Bakit? Kinuha ko ito para ialay sa iyong pinsan. Muling inilahad ni Mateo ang malapad niyang kamay sa harap ko at naroon ang isang kwintas na may maliit na itim na bato. Ano yan? Nakita kong bawat isang manliligaw mo ay may dala-dala para ihandog sa'yo. Kaya naman umuwi ako para kunin tong kwintas na minana ko pa sa aking mga ninuno. Anong klaseng kwintas naman yan? Ngumiti siya sa akin at para bang nabulag ako. Hindi ako nakakilos agad nang umikot siya sa likod para isuot sa akin ang kwintas. Isang espesyal na kwintas para hindi mo ko makalimutan. Matagal na kitang pinagmamasdan at noon wala akong lakas ng loob na lumapit sa'yo. Bukod sa napakarami kong karibal, napaka-imposible na mapili mo ko. Pero ngayon na wala na sila, tila ba sinagot ang pangarap ko. Nagkaroon ako ng tsansa na makalapit at makausap ka, Althea. Humarap siya sa akin at tinignan ang kwintas na suot ko. Hinawakan ko naman yon saka siya pinagmasdan. Parang may kung anong puwersa ang kwintas dahil naririnig ko ang nakabibinging pintig ng aking puso. Para akong mababaliw. Sana ingatan mo ang kwintas na yan at huwag mong alisin sa piling mo. Yan ang tanda ng pagmamahal ko sa iyo, Althea. Gusto kitang mapangasawa at makasama balang araw. Lumalim ang paghinga ko. Kahit malakas ang simoy ng hangin, ay pinagpapawisan ako ng malamig. Ngayon ko lang ito naramdaman. Para akong nauuhaw at napatitig na lamang sa kanyang mapupulang labi. Nagulat na lamang ako nang haplusin niya ang braso ko, maging ang pisngi ko. Napapikit ako na puno ng pag-aasam. Ikaw ang babaeng matagal ko nang hinahanap, Althea. Napamulat ako at nakita ko ang kakaiba niyang ngiti. Ngunit hindi ko na siya natanong pa nang marinig namin ang ilang mga grupo ng tao na sumusugod sa bahay namin. Alfred! Thelma! Lumabas kayo riyan! Anong ginawa niyo sa mga anak naming lalaki? Bakit sila nagsusuka ng dugo? Oo nga, ang sabi nila ay kumain sila rito dahil pinilit nyo silang magtanghalian. Pagkatapos ay nakaramdam sila ng kakaiba sa kanilang kalamnan. Ngayon lumuluwa ng kanilang mga mata, kakaubo ng dugo. Tama! At ang anak ko rin na paralisa ng gusto. Dito lamang daw sila nang galing at kumain. Sandali, paano mangyayari yun? Sinasabi nyo bang dahil sa amin kaya nararanasan ng mga anak nyo mga ganyan? Oo nga, pinagbibintangan niyo ba ako? Pinakain ko lamang sila dahil tanghali na. Pakonsuelo sa paghihintay nila sa anak namin. At isa pa, paanong dahil sa pagkain yun din naman ang kinain namin? Sana kami rin ay kung ano-ano nang nararamdaman. Baka ibang dahilan.
Umalis na kayo at tigilan nyo na ang panggugulo rito. Nakakahiya, nasisira ang imahe ng pamilya namin. Ha! Ganyan ba ang ugali ng pamilya nyo, Telma? Hindi kayo marunong umako ng pagkakamali. Imposibleng hindi kayo ang may kasalanan. Sige nga, ipakita nyo sa amin ang pagkain niluto nyo at ang mga pinagkainan ng mga anak namin kung walang bakas ng kung anuman lason. Napaatras ako. Doon ko naalala na may mga bakas ng dugo ang mga kutsara at pinagkainan ng mga lalaki kanina. Yun ba ang totoong dahilan kung bakit nagsialisan ng mga manliligaw ko? Ngunit kumain din naman kami at si Mateo kanina at wala siyang naramdamang kahit na ano. Narito pa siya. Siya ang makapagpapatunay na walang kasalanan si Mamang. Nilingon ko si Mateo para kausapin. Ngunit hindi ko na siya nakita sa tabi ko. Ang sunod ko na lamang na nasaksihan ay ang pagsugod ng mga tao sa loob ng bahay namin. Ano bang ginagawa nyo? Trespassing na ito. Masyado nyo nang hinaharas ang pamilya namin. Manahimik ka, Telma. Kung ikaw ang nasa kalagayan namin at may mga anak na lalaking naghihingalo, maiintindihan mo kung bakit kami nagkakaganito. Palibasa masyado kayong mayabang na may anak kayong magandang dalaga. Ginagamit ninyo si Althea para kumuha ng pabor sa amin. Tama! Ilang beses ko lang pinigilan ang anak kong bumalik rito at tigilan ang pagkuha ng mga bigas dahil kami na mismo ang nawawala ng pagkain pero hindi pa rin siya tumitigil. Ang anak ko rin. Gulay na nga lang ang makakain namin, dinadala pa niya rito. Pareho tayo. Ayan, ang manok na inaalagaan ng asawa ko narito. Dinala niya rito para iaalay sa Althea yan. Siguradong sinasadya nilang hindi mo na mamili na mapapangasawa si Althea para mapakinabangan pa ang mga anak natin at mahututan ng mga pangkabuhayan. Aba, sumusobra na kayo ah. Inutusan ko ba ang mga anak nyo na pumunta rito? Sila ang nagkusang manligaw sa anak ko. Kasalanan ko ba kung ipinanganak na may angking kagandahan si Althea? Na kahit na sinong lalaki ay magugustuhan siya? Hindi! Kaya wala kayong karapatang husgahan ang pamilya ko. Manahimik na kayo. Nakita na namin ang ebidensya. May mga dugo sa ilan pang kutsara na hindi pa natapos hugasan. Tumawag na tayo ng pulis dahil isa itong paglalason. Nilaso ng pamilya ni Telma at Alfred ang mga anak natin. Napanganga ako. Kung hindi pa siguro inutos ni Papang kay Luna na kunin ako, ay nahimatay na ako sa lahat ng mga naririnig ko. Halika na muna sa kwarto, Althea. Hindi makakabuting masaksiyan mo ang mga to. Sumama ka na sa akin. Sandali, paano sila, Mamang? Wala silang kasalanan. Totoo namang kinain din natin ang mga pagkain inihanda rin sa mga lalaki. Kahit nga si Mateo kumain din pero okay naman siya, di ba? Alam ko. At alam kong hindi magagawa ng mamang mo na lasunin ang mga manliligaw mo. Kung ganun, paano nangyari to? Bakit siyang sinisisi ng mga tao? Hindi ko rin sigurado, Althea. Hintayin na lang natin na maging maayos ang lahat. Kumalma ka at maayos din to. Narinig ko ang mga sirena sa labas na nanggagaling sa mga pulis. Lalo akong napaluha at kinabahan. Hindi ako mapakali sa takot dahil bakit huhulihin nila sina Mamang at Papang. Mabilis akong bumaba sa hagdan para puntahan sila Mamang. Nakarating sa amin ang report ng maraming mamamayan dito kaya inaanyayahan namin kayo na sumama sa amin sa pulisya para makapagpaliwanag. Hindi sasama ang mamang ko. Ano bang ginagawa nyo? Wala siyang kasalanan. Papang, ipaglaban mo si Mamang. Anak, huminahon ka. Sasama ako sa mamang mo sa pulisya para matapos na itong lahat. Babalik kami rito agad kaya naman ikaw palagi kang makikinig kay Luna. Aalagaan ka ng pinsan mo. At isa pa, hintayin mo kami bago mo tanggapin ang isang lalaki sa buhay mo. Hinaplos ni Papang ang buhok ko saka siya tuluyang sumama kay Mamang na kinukuha na ng mga pulis. Nagsisunuran din ang mga tao at kapwa umalis na sa pamamahay namin. Naiwan kaming parang nasalanta ng bagyo. At babalik na sana ako sa loob nang may marinig akong paparating na sasakyan. Althea, anong problema? Narinig kong pinuntahan kayo ng mga pulis dito kaya nagmadali ako. Tignan mo, may mga dala pa akong baka at kalabaw para ihandog sa'yo. Jonathan, hindi ngayon ang oras para sa ganyang bagay. Wala na ako sa posisyon para tumanggap pa ng manliligaw. Isinama ng mga pulis sa mga magulang ko. Ano? Ano daw dahilan?
Sinisisi nila si Mamang kung bakit nagsusuka ng dugo ang mga lalaking kumain ng pagkain inihain ni Mamang. Imposible talagang nilason sila ni Mamang, Jonathan. Hindi magagawa yun ni Mamang. Lumapit si Jonathan sa akin at sinubukan niya akong pakalmahin. Niyakap niya ako at hinagod ang likod at buhok ko. Totoo, hindi magagawa yun ng mamang mo. Mabuti rin siya sa akin eh. Imposibleng nalason niya ang lahat para ako lang ang matira para sa'yo. Hindi niya yung kailangan gawin. Marahas ko siyang itinulak pagkat hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Anong sabi mo? Naniniwala ka bang si Mamang ang lumason sa kanila? Hindi naman sa ganun, Althea. Binibiro lang kita. Sinusubukan kong pag-aangin ang loob mo. Pues hindi nakakatulong. Alam mo ba dahil wala na ang mga manliligaw ko, ikaw na ang pipiliin ko? Hindi. Dahil hindi kita gusto. Hindi porket anak ka ng mayor, malakas ng advantage mo sa akin. Kahit ibigay mo sa akin ang lahat ng yan, hindi pa rin kita pipiliin. Dahil ang gusto kong mapangasawa ay yung handa kong ipagtanggol lalo na ang pamilya ko. Tinulak ko si Jonathan at takmang tatalikuran ko na siya nang hawakan niya ang braso ko. Ano bang dapat kong gawin para magustuhan mo ko? Kaya ko sa iyo ibigay ang lahat, Althea. Kung gusto mo, pupuntahan ko ang mga magulang mo sa pulisya para tulungan sila. Seryoso ako sa iyo. Siguro kasi presko ang dating ko kaya akala mo lulukuhin lang kita. Pero Althea, patagal na kitang gusto. Hindi naman ako mag-aaksaya ng panahon sa iyo kung gino-joke time lang kita eh. Hindi ako makapagsalita at napatitig lamang sa sinsero niyang mga mata. Ngunit wala akong maramdaman. Alam kong hindi siya nagsisinungaling, subalit hindi pumipintig ang puso ko para sa kanya. Alis na ako at iiwan ko itong mga hayop na pwede mong ulamin. Babalitaan kita sa magiging takbo ng areglo sa pamilya ko. Hinaplos niya pa ang buhok ko bago umalis. Sakay ng magara niya at malaking pickup truck, nilisan niya ang pamamahay namin. Naiwan sa bakuran ang ilang baka, baboy at manok. May mga ilang kaban pa ng bigas. Para bang siniguro niyang hindi ako magugutom ng ilang buwan. Bakit? Gaano ba magtatagal sila mamang sa pulisya? Inisip kong makakauwi naman sila agad. Mapapatunayan nilang inosente sila. Althea, pumasok ka na rito sa loob. Malapit nang magdapit hapon. Ako nang bahala sa mga yan. Mag-aasikaso na rin ako ng hapunan nating dalawa. Salamat, Luna. Kung wala ka, hindi ko rin alam kung paano ko ngayong iniwan ako nila, Mamang. Magpakatatag ka. Babalik din ang mga magulang mo. Sa ngayon, magpahinga ka na. Umiling ako at pumunta sa lababo para kumuha ng basahan. Tutulungan kita maglinis, Luna. Ako nang bahala sa mga to. Pero Althea, hindi pwede. Papangit ang kamay mo. Hindi ka na magugustuhan ng mga lalaki mo manliligaw kapag nakipagkilala ka. Duda akong may pupunta pa para sa akin bukas pagkatapos ng mga nangyari ngayong araw. Sana lang nasa maayos na kalagayan ng mga lalaking yun. Gusto ko ring malaman kung paano sila nalason. Sana makabalik na sila mamang at papang dito para masagot ang mga katanungan ko. Kinabukasan, wala nang mga kalampag na gumising sa akin. Ngunit dilat na mga mata ko kahit wala pang araw. Napatingin ako sa bukas na bintana ng kwarto ko at nakita ko ang isang itim na kalapating naroon. May mga mapupulang mata. At doon ko naalala ang napanaginipan ko. Si Mateo, nagpakita siya sa akin sa panaginip ko. At ang ginagawa namin doon ay... Napahawak ako sa labi ko at dagling nakaramdam ng init. Ngunit sinubukan kong iwaksi sa isipan ang nakita ko sa panaginip. Hindi ito maaari. Isang beses ko pa lang siyang nakita kahapon. Kahapon ko lang din siya nakilala. Bakit hinahanap-hanap ko na siya kaagad? Pinilit kong iwaksi sa aking isipan si Mateo. Ngunit kahit nang lumabas ako sa kwarto at maisipang maglinis, palagi siyang lumilitaw sa alaala ko. Althea, may problema ba? Bakit ang aga mong nagising? Hindi ko rin alam. May sakit yata ako, Luna. Ha? Anong ibig mo sabihin? Lumapit siya sa akin at hinipo ang pisngi, leeg at noo ko. Mainit ka nga, pero hindi naman ganun kagrabe. Hindi rin naman sinat o lagnat. Bakit?
Ano bang nararamdaman mo? Kapain mo ang dibdib ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi ko mapigil. Sinusubukan kong kumalma pero kapag naiisip ko si Mateo, lalong bumibilis ang pintig ng puso ko. Napanaginipan ko pa siya kagabi. Nako, hindi kaya nahulog na ang loob mo sa kanya? Posible bang mangyari yun? Oo naman, baka dahil na love at first sight ka kay Mateo. Hindi naman ba itatanggi? Kahit ako nakikisigan sa kanya. Bagay kayong dalawa. Ha? Sa tingin mo? Oo, pero subukin mo muna siya. Tignan mo kung mabuti siyang tao habang kinukumpirma mo rin sa sarili mo ang totoo mong nararamdaman. Pupunta ba siya ngayon? Makipag-usap ka sa kanya para mas makilala mo siya. Hindi ko sigurado. Bigla siyang nawala kahapon eh. Sana nga dumating siya para mas malinawan ako. Huwag sana siyang matakot sa mga narinig niyang balita kahapon. Habang naghihintay tayo sa pagsikat ng araw, kakatay muna ako ng manok para may pangulam tayo. Lumabas si Luna pero napasigaw siya kaya naman agad ko siyang pinuntahan. Diyos ko po! Ano nangyari sa mga hayop? Bakit, Luna? Anong problema? Kahit ako ay nagulantang sa nakita ko sa harapan ng bahay namin. Kapwa wala ng buhay ang lahat ng mga hayop na ibinigay sa amin ni Jonathan, pati na rin ang mga nagmula sa iba't iba ko pang manliligaw. Althea, tignan mo. Kakaiba na ang itsura ng mga kalabaw at baka. Nangitim na kaagad sila. At yung mga baboy, parang kinaykay ang mga laman loob. Nakakadiri. Puro dugo rito. Sino ang gagawa nito? Hindi kaya yung mga taong sumugod kina mamang at papang kahapon? Baka gusto nila magiganti. Ano na bang nangyayari? Bakit hindi rin umuwi sila mamang at papang? Yan ang hindi ko sigurado, Althea. Gusto ko nang bumisita ron para alamin pero ayoko namang maiwan ka mag-isa rito. Dahil baka may gawin sa'yong hindi maganda mga tao. Ano ba kasing nangyari sa mga lalaking manliligaw mo? Isa pa yan sa inaalala ko, Luna. Sana maayos na ang kalagayan nila. Napatingin naman kami ni Luna sa paparating na sasakyan. Si Jonathan, nagbalik siya. Ano kayang dala niyang balita tungkol kina mamang at papang? Sabay naming pinagmasdan ni Luna ang pagbaba ni Jonathan mula sa malaki niyang sasakyan. Ano nangyari sa mga hayop? Bakit pinatay nyo kaagad? Maghahanda ba kayo na parang may piyesta? Hindi, Jonathan. Ganyan na sila ng madatnan namin. Tingnan mo, may mga kakaiba pang kagat dahil pilas ang kanilang mga balat. Tama si Althea. Napansin ko rin yun. Parang kagat ng isang mabangis na hayop. Kung ganon, anong hayop ang gagawa nito? Na pati ang mga manliligaw mo ay kakagating din. Ha? Anong ibig mo sabihin, Jonathan? Malamlam ang mukha ni Jonathan na para bang kinakabahan. Kahit kami ni Luna ay natakot sa sunod niyang sinabi. Ang iba mong mga manliligaw, natagpo ang may wakwak sa lieg, Althea. Patay na sila. Anong sinabi mo? Nang papunta ako rito, nadaanan ko ang mga bahay na may mga malalakas na pagpalahaw. Nakita ko ang mga bangkay ng mga lalaking namukhaan kong narito kahapon sa inyo para bisitahin ka. At ang mga pagkakapareho nila, kumain sila ng pagkaing inihanda ng iyong mamang. Kaya naman mas lalong nahirapang mapawalang sala ang iyong ina, Althea. Yan ang dahilan ng pagpunta ko rito. Ang ibalita sa iyo ang nangyayari sa pulisya simula kagabi. Napahawak ako sa aking bibig. Gusto kong mahimatay sa sobrang pagkabigla. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. At wala akong nagawa kung hindi ang lumuha sa harap ng isang lalaki. Ikinulong ang mamang mo kasama rin ang papang mo dahil pilit na ipinagtatanggol ng papang mo ang mamang mo. Pero Althea, huwag kang mag-alala dahil kukuha ako ng abogado. At ipinapangako kong papiyansahan ko sila para makabalik na sila rito sa piling mo. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Hindi ko alam na ang ipinahiya ko kahapon sa harap ng maraming tao ang siyang tutulong sa akin. Nayakap ko na lamang siya sa labis na pagpapasalamat. Pakiusap. Gawin mo ang lahat para makalaya ang mga magulang ko, Jonathan. Pangako, kapalit nito ay pakakasalan kita. Hinalikan niya ang noo ko at nginitian ako bago hinawakan ng magkabila akong pisngi. Pangako, gagamitin ko ang kapangyarihan ni Dad para maging maayos ang lahat sa pamilya mo. At magpapadala na lamang ako na makakain niyo ng pinsan mo rito. Tuluyan na siyang nagpaalam sa aming dalawa ni Luna. Sakay ng kanyang magarang sasakyan
ay umalis na siya sa bahay namin. Oh, akala ko ba si Mateo ang napupusuan mo? Bakit biglang kay Jonathan ka magpapakasal? Sa tingin ko si Jonathan na mas karapat dapat sa akin. Mas nakausap at nakilala ko siya kumpara kay Mateo. Baka pansamantala lang itong nararamdaman ko para sa kanya. Mas makabubuti kung si Jonathan ang piliin ko. Dahil pinatutunayan niya sa akin ngayon kung gaano siya kaseryoso, makuha lamang ako. Tama ka nga naman. Paano mo mababayaran ng mabubuti niyang gawa para sa'yo kung hindi ang tuparin ng kahilingan niyang mapangasawa ka? Sayang lang at dahil nakikita kong wala kang nararamdaman para sa kanya. Matututunan ko rin siyang mahalin, Luna. Ilihim mo na lang ang tungkol sa nararamdaman ko kay Mateo dahil siguradong mabilis din tong mawawala. Katulad ng ipinangako ni Jonathan, pinadala niya kami ng pagkain. Nagpadala rin siya ng taong maglilinis ng mga patay na hayop sa paligid ng bahay. Kaya naman narito lang kami sa loob ni Luna at naghihintay ng balita tungkol kina Mamang at Papang. Kinabukasan, muli akong nagising sa isang malagim na panaginip. Naroon na naman si Mateo, ngunit hindi kami naghahalikan lamang. Hubad kaming pareho habang yakap-yakap ang isa't isa. Ano bang nangyayari sa akin? Hindi ko naman siya nakikita pero bakit siyang laging nasa isip ko? Bakit nagkakaroon ako ng mga panaginip tungkol sa kanya? Akala ko ba makakalimutan ko na siya agad? Pero bakit parang lumalala pa? Nakaramdam ako ng kakaibang init. Hinubad ko ang aking bestida at sinubukang haplusin ang sarili ko habang naiisip si Mateo. May kung anong apoy ang dumadampi sa akin at napansin ko na lang ang isang pamilyar na kalapati sa may bintana na pinanonood ako. Natutuwa ka ba sa nakikita mo? Mabuti na lamang at kalapati ka dahil nakakahiyang malaman ito ng kahit na sino. Ang tunay kong pagnanasa kay Mateo. Lumipad ang kalapating yon papasok sa loob ng kwarto ko. Paikot-ikot siyang pumapagaspas hanggang sa tuluyan siyang lumabas. Napaigtad naman ako nang marinig ko ang mga pagkatok sa pinto ng bahay namin. Mabilis akong nagbihis at tumayo. Si Jonathan na ba yan? May dala ba siyang balita tungkol kay Mamang? Madilim pa ang langit nang dumungaw ako sa bintana at imbes na si Jonathan ang makita ko, si Mateo ang naroon at matyagang nakatayo at naghihintay. Lumingon siya kaya muling nagtagpo ang aming mga mata. Mabilis akong bumaba para pagbuksan siya ng pinto. Mateo, anong ginagawa mo rito? Akala ko hindi ka na babalik. Dinalang kita ng bulaklak, Althea. Mabango yan. Subukan mong amuyin. Tinanggap ko ang mga bulaklak na dala niya at totoo nga, napakabango nito. Pasensya na kung ngayon lang ako. Marami lang akong kinailangan gawin. At pasensya na rin kung bigla akong nawala. Wala kang dapat ipaliwanag. Naiintindihan ko naman na baka natakot ka sa posibleng mangyari sa'yo. Wala ka bang naramdaman itong mga nakaraang araw sa sarili mo? Kasi ang mga katulad mong kumain ng inihain ni Mamang, namatay silang lahat. Wala akong ibang naramdaman kundi ang pangungulila sa'yo. Hindi ko pala kaya na hindi ka masilayan, mahal ko. Palagi kitang inaasam na makita. Napalunok ako dahil ang totoo niyan ay ako rin. Kung tatanungin ang puso ko, gusto ko rin siyang palaging masilayan. Kahit hindi pa kami gaanong magkakilala, parang matagal ko na siyang nakakasama. Iba ang koneksyong nararamdaman ko sa aming dalawa. Malakas at puno ng pagnanasa. Inagaan ko palang pumunta rito para yayain ka maglakad-lakad. Gusto kong mapanood nating sabay ang pagbukang liwayway. Maaari mo ba akong samahan? Pangako, ibabalik kita rito pagkatapos. Inilahad niya ang kamay niya na siyang tinanggap ko. Hindi ko na naalalang magpaalam pa kay Luna dahil sumama na agad ako sa kanya. Ilang taon ka na pala, Mateo? Ako? 29. Ikaw ba? 25 na ako, kaya pumipili na ako ng mapapangasawa. Nakakatawa, no? Wala akong ibang alam gawin bukod doon. Sabay sa sistema ng mundo na kapag 25 na,
Kailangan may asawa at anak na at bumubuo na ng pamilya. Wala namang masama ron eh. Baka ang nakatadhana sa'yo maging isang prinsesa o kaya reyna. Walang gagawin kung hindi suportahan ng asawa at alagaan ng mga anak niya. Yun nga rin ang tingin ko dahil yun lang din ang alam ko. Tinuruan ako nila mamang sa gawaing bahay pero hindi nila ako pinakikilos. Gusto nila akong ihanda kung paano ko mapagsisilbihan ng asawa ko. Pero parang hindi ako masaya ron, Mateo. Nilingon niya ako. Doon ko napansin na nasa kagubatan na pala kaming dalawa. Nagtataka ako dahil ang bilis naming narating ito. Bakit? Ano bang makakapagpasaya sa'yo? Gusto kong maging malaya, Mateo. Pwede ka namang maging malaya kahit may asawa ka na. Susuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Kung hindi mo pa alam kung ano yon, pwede nating tuklasin na magkasama. Napangiti ako sa winika niya. Pakiramdam ko ang gaan-gaan niyang kausap. Hindi katulad ng ibang mga lalaking nakausap ko na ng matagal. Narito na tayo. Ano yan, Mateo? May bahay sa taas ng puno. Oo, bakit? Ngayon ka lang ba nakakita nito? Halika, umakyat tayo. Ano? Sandali, hindi ako marunong. Paano mo makikita ang pagbukang liwayway kung hindi tayo pupunta ron sa itaas? Mas maganda kapag nandun. Tanaw na tanaw mo ang lahat. Natatakot ako, Mateo. Paano kung mahulog ako? Sasaluhin naman kita eh. Nandito ako, Althea. At isa pa, paano mo madidiskubre ang mga bagay-bagay kung palagi kang natatakot? Kailangan mong subukan para malaman mo. Itinuro niya sa akin ang matarik na hagdan paakyat ng treehouse. Kahit kinakabahan, sinubukan kong sumunod sa kanya. Hawakan mo ang kamay ko. Hindi kita bibitiwan. Pangako. Sinunod ko siya. Maigpit akong nakahawak sa kamay niya habang binabaybay namin ang hagdan patungo sa taas ng puno at hindi ko na malayang nakaakyat na kaming dalawa. Tingnan mo, puputok na ang araw, Althea. Namangha ako sa kagandahan ng kalangitan. Unti-unti nang umaangat ang araw at lumiliwanag na ang kapaligiran. Ano, maganda ba? Oo, Mateo. Sobrang ganda. Hindi ako makapaniwalang masasaksihan ko ito. Ikaw lang eh. Wala ka masyadong tiwala sa sarili mo. Paano ka magiging malaya niyan? Salamat. Salamat, Mateo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararamdaman ang ganitong kasiyahan. Nakangiti ako habang nakatitig sa kalangitan na walang sawang humihila ng aking paghinga. Sobrang ganda. Ngunit mas hindi ako nakahinga nang lumapat ang kamay ni Mateo sa may baywang ko. Nasa likod ko siya at hindi ako nakapalag nang yakapin niya ako. Rinig na rinig ko ang malakas na tibok ng puso ko. Kasing ganda mo ang tanawin yan, Althea. Handa kong harapin ang umaga, basta ikaw makakasama. Napalingon ako sa kanya. May kung anong humihila sa akin na tumingin sa mga mata niya. Lumalim lalo ang aking paghinga nang mapatitig ako sa kanyang labi. Napapikit ako nang ilapit niya ang kanyang mukha sa akin at ang sunod ko na lamang na naramdaman ay ang init ng kanyang halik sa akin. Ngayon nakumpirma ko na, hindi lang pansamantala ang nararamdaman ko kay Mateo. Tila yata umiibig na ako. Magkahawa kamay kaming naglalakad pabalik sa bahay. Nadatnan ko naman si Luna na palakad-lakad sa harapan at natigilan siya nang makita ko. Althea, saan ka ba nanggaling? Kanina pa kita hinahanap. Pasensya na. Niyaya kasi ako ni Mateo na tanawin ang bukang liwayway. Pero kagaya ng pangako niya, hinatid niya naman ako pagkatapos. Salamat nga pala, Mateo. Naputo lang sasabihin ko nang paglingon ko ay wala na si Mateo. Oh, nasaan ang sinasabi mong Mateo? Wala ka namang kasama. Ha? Pero kasama ko siya kanina. Ay, tumigil ka na, Althea. Halika na't pumasok na tayo sa loob. Siguradong malilintikan ako sa papang mo kapag nalaman niya to. Huwag mo na ulit tong gagawin, ha? Kapag lalabas ka, magpaalam ka sa akin. O kung hindi naman, isama mo ko para sigurado tayong ligtas ka. Hindi mo alam kung anong balak sa'yo masama ng mga tao ngayon.
Pero mabuti si Mateo, Luna. Nagkausap kami kanina at nakilala ko siya. Magandang hangarin niya sa akin at handa niya akong suportahan kapag siya ang pinili ko. Ha? Akala ko ba si Jonathan na ang pakakasalan mo? Bakit pa bago-bago? Sino ba talaga? Hindi ba't ipinangako mo na kay Jonathan na siya ang pipiliin mo kapalit ng ginagawa niya ngayon? At nabalitaan kong nagpadala na siya ng abogado ron para asikasuhin ang paglaya ng mamang at papang mo. Natigilan ako at napakagat sa ibabang labi. Nagmadali akong pumasok sa bahay namin papunta sa kwarto ko, ngunit sinundan pa rin ako ni Luna ng mga tanong. Althea, sa pag-aasawa, hindi pwedeng pabago-bago ka. At lalong hindi pwedeng dalawa. Pag-isipan mong mabuti kung sino talaga ang gusto mo makasama dahil hindi biro yan. Anong magagawa ko, Luna? Mahal ko na si Mateo. Hinalikan ko siya kanina at dun ko nakumpirma ang nararamdaman ko. Siya ang tinitibok ng puso ko. Anong sabi mo, Althea? Isang kalapas na nga na lang ginawa niya. Hindi pa kayo kasal pero hinalikan ka niya. Ako ang gumawa, Luna. Ako ang may kasalanan. Ako ang lumapit sa kanya at hinalikan siya. Anong sabi mo, Althea? May hinalikan ka? Napalingon kami pareho sa lalaking nagsalita. Si Jonathan. Naroon pala siya sa may pinto. Jonathan, magpapaliwanag ako. Hindi ko sinasadya. Nahulog na lang talaga ang loob ko sa kanya. Pero kahapon lang nasabihin mong akong pakakasalan mo. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Patawarin mo ko. Si Mateo talaga ang gusto ko, Jonathan. Siya ang gusto kong pakasalan. Napangisi naman si Jonathan. Sino Mateo ang tinutukoy mo? Yung kasama mo ba kanina? Nakita mo siya? Kilala mo si Mateo? May ipinakita siya sa aking malaking papel na may guhit ng isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Mateo roon. Kasama ako ng mga pulis na nag-iimbestiga sa nangyari rito sa bahay nyo. Pati na rin sa mga nangyaring pagkamatay ng mga lalaking manliligaw mo, Althea. At ang ilan sa kanila, may napansing kainainalang lalaki na hindi pamilyar sa kanila. Ito yung lalaking yun. Althea, may nakakita ring umaali-aligid ang taong ito rito. At siya ang posibleng salarin sa pagkamatay ng ilang hayop. At posible rin siya ang sani ng pagkamatay ng iba at paglalagay ng lason sa pagkaing inihanda ng mamang mo. Anong sabi mo? Hindi totoo yan, Jonathan. Hindi magagawa ni Mateo yan sa akin. Mabuting tao siya. At nararamdaman ko yun kahit bago pa lang kami magkakilala. Kung ginagawa mo ito para mapalayo ang loob ko sa kanya, hindi ka magtatagumpay. Siya pa rin ang gusto kong mapangasawa. Althea, naririnig mo ba sinasabi mo? Hindi mo pa gaanong kilala ang lalaking yun. Bakit ka nagtitiwala sa kanya? Dahil mahal niya ako at mahal ko rin siya. Kaya lumabas na kayo sa kwartong ito kung ayaw niyong ako ang umalis. Ikaw, Jonathan, binabawi ko na ang sinabi ko sa'yo. Itigil mo na rin ang panliligaw sa akin dahil wala itong patutunguhan. Pumanik ako sa kama ko saka ako tumalikod sa kanila habang nakahiga. Nagtalukbong din ako ng kumot at nang makatulog ako, nawala ang sama ng loob ko nang dalawin muli ako sa panaginip ni Mateo. Nagising na lamang ako ng 7:00 ng gabi at muli ko na namang nakita ang itim na kalapati. Ngunit hindi na sa bintana, kung hindi mismo sa tabi ko na. Nagulat pa ako. Ngunit mabilis siyang lumipad papalabas ng bintana. Dumungaw ako roon at nakita ko sa hindi kalayuan ang isang lalaki. Napangiti ako nang makita kung sino yon. Mateo, ikaw ba yan? Mabilis akong lumabas at pumunta sa kanya para yakapin siya ng mahigpit. Hinalikan niya rin ako sa aking mga labi. Anong ginagawa mo rito? Akala ko hindi na naman kita makikitang muli dahil nawala ka na naman bigla. Binabantayan ko lang ang bahay mo kung sakaling may masamang loob na magpunta rito. Alam mo ba, sinisisi ka ni Jonathan. Ikaw daw ang dahilan ng lahat ng kababalagan dito sa bayan namin. Hindi naman ako naniniwala kasi paano mo magagawa yun kung mabuti kang tao? Ganito mo pa ako itrato. Nararamdaman kong mahal na mahal mo ko. Mahal na mahal talaga kita, Althea. Gusto mo bang bisitahin ng iyong mamang at papang? Pwede kitang samahan dun sa pulisya. Talaga? Pwede nating gawin yon, Mateo? Oo naman, bakit hindi?
Natigilan naman ako at napabitiw sa kanya. Anong problema, Althea? Bakit ka tumigil sa paglakad? Paano mo nalaman ang tungkol dun, Mateo? Hindi ba't nawala ka na bago dumating ang mga grupo ng tao sa amin noong nakaraan? Tama, sa pagkakatanda ko, hindi mo rin naabutan na dumating ang mga pulis sa bahay namin. Paano mo malalaman na nasa pulisya sila, Mamang? Ano, hindi ba't usap-usapan na yon? Hindi malabong marinig ko ang tungkol doon, Althea. Ang totoo nga, yun ang dahilan kung bakit ako bumibisita rito sa'yo, para pag-aangin ang loob mo. Nagdududa ka ba sa akin? Naniniwala ka ba kay Jonathan? Hinaplos niya ang braso ko. Hindi. Nagtaka lang ako pero kalimutan mo na yon. Halika na, puntahan na natin sila, Mamang. Gusto ko na silang makita at makumusta. Ngunit hindi pa man kami nakakalayo nang makita namin sa daan ni Mateo ang isang pamilyar na lalaki. May kasama itong 3 babae. Si Jonathan ba yun? Anong ginagawa niya rito? Akala ko ba seryoso siya sa akin? Pero bakit 3 pa ang nilalandi niya? Mabuti na lang at hindi ako naniwala sa kanya at tinapos ko na ang panliligaw niya sa akin. Anong ibig mo sabihin, Althea? Hinarap ko si Mateo at hinawakan ang kamay niya. Dahil ikaw ang pinili ko, Mateo. Ikaw ang ibig kong pakasalan at makasama habang buhay. Malawak na ngiti ang gumuhit sa mga labi niya. Kung ganon, ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa iyong mga magulang para sabihin to. At pangako, pakakasalang kita sa lalong madaling panahon. Tutulungan ko rin ang mga magulang mong makalaya. Maraming salamat, Mateo. Masayang-masaya ako at alam kong hindi ko pagsisisihan ang desisyong ito. Nagpatuloy na kaming maglakad patungo sa pulisya, ngunit isang kaguluhan ang bumungad sa amin. Ano po nangyayari rito? Bakit may mga ambulansya? Ay naku, miss, may umataking aswang kanina. May napatay na mag-asawa. Ano po? Agad akong kinutuban. Mabilis akong tumakbo patungo sa loob. Pero hindi ko pa man nagagawa ay nakita ko nang inilalabas na ng mga tao ang 2 biktimang nakahiga sa stretcher. Nakita ko ang pagkahulog ng isang kamay at doon ko nakumpirma kung sino ito. Mamang! Mamang ko yan! Sabihin niyo ano nangyari sa kanya! Sabihin niyo sa akin! Lalong gumimbal ang mundo ko nang mapagtanto ko na ang katabi niya ay ang walang buhay kong papang. Tinanggal ko ang pagkakataklob sa kanilang mukha at para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ito maaari! Sinong gumawa nito sa kanila? Sinong pumatay sa mga magulang ko? Naramdaman ko ang paghipo sa akin ng isang kamay. Si Mateo. Niyakap ako at dinamayan. Umalis na tayo rito, Althea. Sigurado kung ayaw nilang makita mo sila sa ganitong kalagayan. Halika na. Hindi ako aalis dito, Mateo. Hindi ko sila pwedeng iwan. Kailangan managot ang gumawa nito sa kanila. Natanaw ko sa hindi kalayuan si Jonathan nanlalaki din ang mga mata sa nasaksihan. Agad ko siyang sinugod. Kasalanan mo ito! Kasalanan mo, Jonathan! Pinabayaan mo ang mga magulang ko! Namatay sila mamang at papang dahil sa'yo! May humigit sa akin at sa pagkakataong yun, hindi ako iniwanan ni Mateo. Halika na, Althea. Umalis na tayo rito. At saan ka pupunta? Ikaw si Mateo, hindi ba? Alam mo bang pinaghahanap ka ng mga pulis? At siguradong ikaw rin ang may pakana ng pagkamatay ng mga magulang ni Althea. Anong sabi mo? Bakit ako? Oo nga, Jonathan. Pwede ba tigilan mo na si Mateo? Wala siyang kasalanan. Kasama ko siya at siya pa nga nagaya na puntahan namin si Mamang at Papang. Baka kaya kanya niyaya para gawing alibay. Ano ka ba, Jonathan? Hindi ka na nakakatuwa. Huwag mo siraan sa akin si Mateo. Para sabihin ko sa'yo, siya ang pinili ko, hindi ako magsisisi. Pinagkatiwalaan kita pero anong ginawa mo? Namatay si Mamang at Papang kasi mas inuuna mo makipagharutan sa mga babae. Mabuti na lang at nakita ko dahil baka napaniwala mo ako sa mga kasinungalingan mo. Siguro kung pinili kita, magkakandaleche-leche lang ang buhay ko. Katulad na lang ng nangyayari ngayon. Hinawakan ko ang kamay ni Mateo saka ako siya tinalikuran. Sandali, Althea, saan ka pupunta? Huwag ka sumama sa lalaking yan. Hindi mo siya kilala.
Hindi ko na siya pinansin pa at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Mas mabuti ito dahil kung hindi kami aalis doon ay baka pati si Mateo ay mawala sa akin. Narinig ko pa kaninang pinaghahanap ng mga pulis ang lalaking mahal ko. Saan tayo pupunta, Althea? Ihatid ba kita sa bahay ninyo? Hindi rito ang daan pa uwi. Hindi, ayoko. Huwag tayong umuwi sa amin. Dalin mo na lang ako kahit saan kung saan makakaiyak ako ng malakas. Mailalabas ko lahat ng sama ng loob ko sa mundo. Pinakinggan niya naman ang hiling ko. Nakita ko na lang ang aming mga sarili na umaakyat sa treehouse na minsan naming pinuntahan. Dito, pwede kang umiyak dito, Althea. Walang makakarinig sa'yo bukod sa akin. Hindi kita huhusgahan. Maraming salamat, Mateo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Wala na sina Mamang at Papang sa hindi malamang dahilan. Tapos iginigiit pa ni Jonathan na may kinalaman ka rito. Hindi ko maintindihan. Ako rin hindi ko maintindihan. Pero hindi na yun mahalaga, Althea. Ang importante, mailabas mo muna ang mga nararamdaman mo. Makikinig ako. Kasabay ng aking mga pagluha ay ang pagbuhos ng ulan. Nakaramdam ako ng lamig. Ang tunog ng ulan ay parang humihele sa akin na matulog. Napatingin ako kay Mateo na malalim akong pinagmamasdan. Nagulat ako nang lapitan niya ako at halikan. Nang gabing yun, hinayaan ko siyang tulungan akong kalimutan ang lahat. Nagising na lamang ako na umaga na at hubot-hubad sa piling ni Mateo. Nagmamadali akong bumalik sa bahay namin kung saan nakahalukip-kip si Luna na naghihintay pala sa akin. Saan ka galing, Althea? Kasama mo na naman ba si Mateo? Alam mo ba nangyari sa Mamang at Papang mo? Katulad ng mga mata kong namamaga, ganun din ang kanya. Ngunit sa halip na sagutin, ay pumasok ako sa bahay namin dala ang bigat ng loob dahil pakiramdam ko may nagawa akong malaking pagkakamali. Naibigay ko ang lahat ko kay Mateo. Magkukulong ka na naman ba sa kwarto mo, Althea? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi na kita makilala. Harapin mo nga ako para makapag-usap tayo ng maayos. Hinablot niya ang kamay ko dahilan para mapaaray ako sa sakit. Anong problema? Bakit namumutla ka, Althea? Mainit din ang katawan mo. Para kang inaapoy ng lagnat. Ayos lang ako. Hayaan mo na lang muna ako. Muli ko siyang tinalikuran ngunit hinawakan niya lang ang balikat ko para iharap ako sa kanya. Subalit dahil sa ginawa niya, napasigaw ako. Aray, Luna! Ano ba? Masakit! Anong masakit? Hinawakan lang naman kita. Tinanggal niya ang buhok na nakaharang sa likod ko at doon ay nakita niya ang malaking sugat. Althea, ano nangyari sa'yo? Bakit may kagat ka ng kung ano? Nangingitim at tila natuyuan na ng dugo. Sandali, katulad ng mga kagat na natagpuan sa leeg ni na Mamang at Papang mo. Sino ang gumawa nito sa'yo, ha? Hindi ko alam, Luna. Tigilan mo na nga ang katatanong sa akin. Hindi, Althea. May nililihim ka sa akin. San ka natulog kagabi? Kasama mo ba si Mateo? May nangyari ba sa inyo? Siya ba ang kumagat sa'yo? Hindi ko maalala. Ang alam ko lang, oo, may nangyari sa amin. Pero umalis ako dahil natakot ako nang makita ko ang reaksyon niya na nagsisisi sa lahat. Iniwan ko siyang natutulog. Kung ganun tama ang desisyon mo, halika na muna sa albularyo para matingnan kung saan ang galing ang sugat na yan. Pagkatapos, bibisitahin natin kung saan inilibing ang iyong Mamang at Papang. Pwede bang puntahan muna natin sina Mamang at Papang? Hindi ko sila masyadong nasilayan kagabi. Hinila ko na si Luna at nang makarating kami sa lugar kung saan inilibing kaagad ang pamilya ko dahil namamaho na raw, agad akong lumuhod sa kanilang mga lapida at umiyak. Oo nga pala, narinig ko na si Jonathan ang nag-asikaso ng pagpapalibing sa mga magulang mo. Sayang lang at pas pinili mo ang iba kesa sa kanya. Mukhang malinis naman ang intensyon niya sa'yo. Akala mo lang yun, Luna. Dahil may kasama siya mga babae no nakaraan. Kitang-kita ko kung paano siya nakikipagharutan sa mga yun. Kahit na malaki pa rin ang utang na loob mo sa kanya, marapat lang na magpasalamat ka kahit papano. Dahil kahit wala na siyang mapapala sa'yo, inuuna ka pa rin niya. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Sa bagay,
May punto siya. Muli akong nakaramdam ng kirot sa may likod ko, malapit sa balikat. Humahapdi yun at parang napipilas. At huli na nang mapagtanto kong nawalan na ako ng malay. Nagising na lamang ako sa isang lumang barong-barong na may kakaibang amoy. Gising ka na pala, Iha. Sino ka? Nasaan ako? Paano ako napunta rito? Althea, nandito tayo sa bahay ng isang albularyo. Malayo natin siyang kamag-anak. Nang mahimatay ka kanina, mabilis kitang dinala rito para gamutin ka. Bakit hindi mo ako sa ospital dinala, Luna? Walang doktor na makapagpapagaling sa'yo, Iha. Ang sugat sa likod mo, kagat yan ng isang halimaw, isang aswang. Tanging magagaling lamang na albularyo ang makagagamot sa'yo. Anong sabi mo? Kagat ng aswang? Nagbibiro ka ba? Mabilis kong isinuot ang balabal na hindi ko rin alam kung paano ako nagkaroon. Siguro'y ibinigay sa akin ni Luna. Tumayo na ako at kinuha ang tsinelas ko para makauwi. Mabuti pa, Luna, umuwi na tayo. Isang kalokohan lamang ang sinasabi ng matandang to. Anong aswang ang pinagsasasabi niya? Sa maniwala ka't hindi, totoo ang mga aswang. Madalas ay nagaanyo silang mga hayop, uwak o mga tao. Takot sila sa araw, pero madalas ay nagpapahid sila ng langis para makalabas at makihalubilo sa mga tao. At ikaw, Iha, napalapit ka sa aswang na yon. Ang suot mong kwintas ang nagpapatunay na napaikot ka ng isang aswang. Napahawak ako sa kwintas na suot ko. Napaisip ako kung ano bang sinasabi nila at gustong patunayan. Na ang nagbigay ba nito sa akin ay isang aswang? Si Mateo yon, kaya imposible. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung sino ka man, hindi aswang si Mateo. Sabay pa naming pinanood ang pagbukang liwayway. Walang bakas na isa siyang aswang, Luna. Kung hindi ka pabor sa amin ni Mateo, huwag kang kumuntsaba ng iba kasi hindi na magbabago ang isip ko. Pinili ko na siya! Anong sabi mo? Hindi ba't kabilin-bilinan ng papang mo na huwag kang mamimili hanggat hindi pa siya bumabalik? Pero hindi na siya babalik, Luna. Iniwan na nila akong dalawa. At ang tanging meron na lamang ako ngayon ay si Mateo. Kaya magpapakasal ako sa kanya, katulad ng pangarap nila mamang at papang sa akin. Pero hindi mo pa lubusang kilala ang lalaking yun, Althea. Wala akong pakialam, Luna. Ang mahalaga, mahal namin ang isa't isa. Hindi ako matahimik kapag hindi ko siya nakikita. Gusto ko siya laging kasama. Hindi na ako makapaghintay na magsama na kami sa iisang bubong. Ganyan ang epekto ng kwintas na yan, Iha. Ang mutya na nasa iyo na hindi maaalis lang kung sino bukod sa iyo at sa aswang. Yan ang dahilan kung bakit palagi mo siyang ipinagtatanggol. Kung bakit palagi mo siyang naiisip, napapanaginipan at hindi mo siya matanggal sa sistema mo dahil napaikot ka na niya. Nahipnotismo. Ang mga aswang na katulad ng nakaharap mo ay mapanlinlang at mukhang hindi ka lang niya nalinlang, Iha. Ang sinapupunan mo, magkakaroon niya ng laman. Napahawak ako sa tiyan ko. Luna, sinabi mo ba sa kanya ang tungkol doon? Hindi, wala akong kailangan sabihin sa kanya. Tama, dahil nakikita ko sa iyo yun, Iha. At ang kagat na nasa likod mo ang patunay. Isang tanda na nakuha ka na ng aswang na tagapagmana. Isang tagapagmana ng lahi ng mga aswang ang pumikot sa iyo, Althea. Natural sa kanila ang gwapong mukha at nakakaakit na mga ngiti. Mabilis sa kanilang paibigin ang kahit na sinong babae kagaya mo at makuha nila ang gusto mula sa iyo. At isa sa mga buwan na ito, lalaki na ang tiyan mo. Hindi ka magdadalang tao dahil isang aswang ang ipinagbubuntis mo. Aswang natatapos sa buhay ng mga tao rito sa baryo. Anong sinabi mo? Nasisiraan ka na yata ng bayat kaya kung ano-ano na ang sinasabi mo. Mamamatay ka, katulad ng pagkamatay ng iyong mga magulang. Kung ayaw mong maniwala sa akin, nasa sa iyo. Pero kung gusto mong mailigtas ang sarili mo, kailangan gumawa tayo ng ritual para patayin ang nasa sinapupunan mo. At ang kagat sa likod mo,
Magagamot ko lamang yan kapag hinubad mo ang kwintas. Mapuputol ng kwintas na yan ang hipnotismong ginawa sa'yo ng aswang at babalik ang dati mong sigla at ganda. Napatingin ako sa salamin na nasa gilid. Doon ko nakita ang mga kulubot sa mukha ko. Hindi ko inakalang mabilis na tatanda ang balat ko. Napapaisip ako kung totoo ba ang sinasabi nila. Napatingin ako kay Luna na puno ng pag-aalalang nakatitig sa akin. Kapag nasa maling tao ka talaga, mauubos ka. Hindi mo napapansin ang unti-unti mong paglayo sa sarili mo. Nag-iiba na ang ugali mo at hindi mo na nakikilala pa ang dating ikaw. Nawawala ng ganda at ngiti. Ang kulay mo naman napapalitan na ng pighati. Ang mga katulad nila, mapatao man na isang aswang kung ganito nila tratuhin ang mga babae. Sila ang sisira sa buhay mo, kaya kailangan mong lumaban at pigilan sila. Tumulo ang luha sa pisngi ko. Sumapit na ang gabi at napagpasyahan muna ni Luna na dito muna kami makitulog sa matandang albularyo. Nasa gitna ako ng pagtulog nang may marinig akong boses. Althea, mahal ko, gumising ka. Hinihintay kita rito sa labas. Mateo? Bumangon ako at tiningnan ang paligid. Nakita kong mahimbing na natutulog si Luna sa tabi ko. Althea, puntahan mo ko. Halika rito. Nangungulila na ako sa'yo. Papatayo na ako nang salubungin ako ng matandang albularyo. Huwag mo siyang pakikinggan, Althea. Huwag mo sundin ang sinasabi niya. Mapapahamak ka. Althea, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi kita sasaktan. Hindi ka mapapahamak sa akin. Ako na lang ang meron ka. Ako na lang ang nagmamahal sa'yo. Althea, labanan mo. Yan ang kapangyarihan ng aswang na tumanim sa'yo. Kaya tanggalin mo ang kwintas na suot mo para hindi mo na siya marinig pa. Wag, Althea. Yan ang unang regalo ko sa'yo. Pahalagahan mo sana pagkat yan ay galing sa mga ninuno ko. Hindi mo naman siguro ipagsasawalang halaga ang mga pinagsamahan natin. Nangako ka magsasama tayo. Mahal mo ko, Althea. At mahal din kita. Kaya lumabas ka na riyan at puntahan mo ko. Akmang maglalakad na ako nang may humawak ng mahigpit sa kamay ko. Kasunod ay ang paghablot niya sa kwintas na suot ko. Luna, anong ginagawa mo? Bitiwan mo ang kwintas, nagdudugo na ang kamay mo. Wala akong pakialam. Kung ayaw mong hubarin, ako nang mag-aalis nito sa leeg mo. Kung itong dahilan ng pagiging tanga mo, husto na. Hindi lang ang Mateo na yun ang lalaki sa mundo. May iba pang magmamahal sa'yo. Pero nagsama na kaming dalawa. Naibigay ko na sa kanya ang sarili ko. Marapat lang na siya ang piliin ko. Siya pa rin ang pakakasalan ko at gusto kong maging asawa. Malakas na sampalang yumanig sa buo kong pagkatao. Tumigil ka na, Althea. Dahil sa lalaking yan, nakalimutan mo na ang sarili mong pamilya. Siya na lang ang palagi mong iniisip. Masyado ka nang nabulag sa pag-ibig. Pinuntahan mo nga yung mga magulang mo pero hindi man lang kita nakakitaan ng pag-aalala o pagtatanong kung sino ang pumatay sa kanila. Aswang ang pumatay sa mamang at papang mo. At isa lang ang pinaghihinalaan kung gumawa nito. Yun ang lalaking bigla na lang dumating sa buhay mo. Si Mateo. Hindi totoo yan. Bitiwan mo ako. Siguro naiinggit ka lang kasi may nagmamahal sa akin. Naiinggit ka lang dahil akong pinipilahan ng mga lalaki. Baka nga ikaw may pakana ng lahat ng ito para masira ang pamilya ko. Baka ikaw ang naglagay ng laso sa mga pagkain nila. Ikaw ang pumatay sa mga hayop na bigay sa akin ni Jonathan. Naiinggit ka sa akin kaya ayaw mo akong maging masaya. Anong sabi mo? Tuluyan ka na yatang nasiraan ng bait, Althea. Pinaghahanap ng mga pulis ang Mateo na yan dahil nakalap na nilang ebidensyang siya talaga ang pumatay sa mga magulang mo at sa mga manliligaw mo. Alam mo ba kung paano ko napatunayan? Dahil pinatay niya rin si Jonathan. Natigilan ako at napahakbang palapit sa kanya. Anong sabi mo? Patay na si Jonathan? Pero hindi ba't sinasabi mo pa sa akin kanina na magpasalamat ako sa kanya? Oo, dahil hindi mo napansin. Nasa likod mo lang siya kanina. Ang lapida niya dahil maaga rin siyang nilibing pagkatapos atakihin ng aswang. Mas malala ang kinahinatnan niya. 3 malalaking kagat mula sa aswang.
Kung hindi pa si Mateo ang dahilan ng mga ito, hindi ko na alam kung sino. Kaya pakiusap, gumising ka na at hubarin mo na ang kwintas na yan. Napaluhod ako. Umaagos na sa sahig ang dugo ni Luna mula sa pagkapit niya sa kwintas. Nakapagtataka ngang hindi niya yun nakala sa akin. Hinawakan ko ito at sinubukang tanggalin nang may marinig muli akong boses ng lalaki. Althea, wag! Huwag mong tanggalin ang kwintas dahil sa oras na hubarin mo yan, mawawala na rin ako sa'yo. Mawawala na ang pinakamamahal mo. Lumalim ang paghinga ko. Nakatitig sa akin ang matandang albularyo pati na rin ang pinsan kong si Luna. Mahal na mahal kita, Althea. Natatandaan mo ba mga pinag-usapan natin nung nanonood tayo ng Bukang Liwayway? Susuportahan kita sa lahat. Gagawin kitang malaya. Ang kailangan mo lang ay tanggapin ako. Mahal mo rin ako, hindi ba? Noong una kitang makita, nahulog na agad ang loob ko sa'yo. At alam kong ganun ka rin sa akin. Sandali akong natigilan nang may maalala. Napakapit ako sa kwintas na suot ko. Mateo, ang sabi mo sa akin noon bago ka pa lang dito sa amin. Pero may sinabi ka pang ngayon ko lang napagtanto na matagal mo na akong pinagmamasdan sa malayo. Na ako ang hinihintay mo. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtagpi-tagpi ko ang lahat. Pati na ang mga biglaan niyang pag-alis kapag kailangan ko siya. Nawawala siya kaagad na para bang nagtatago. Tapos ay bigla ko rin siyang makikitang nakapaligid sa bahay pagkatapos umalis ng itim na kalapati. Katulad na lang ng pagyaya niya sa akin na puntahan sila mamang at papang. Mateo, pinatay mo ang mga magulang ko. Totoong sinabi ni Jonathan, kaya ka pumunta sa akin para makita ko ang kamatayan ng mga magulang ko, para hindi kita masisi. Nagtataka ako kung paano mo nalaman na nasa pulisya sila mamang at papang. Yun pala ay galing ka na ron, tama ba? Hindi, Althea. Hindi ako ang pumatay sa mga magulang mo. Kaya alam mo ang nangyayari sa akin kahit umaalis ka dahil hindi ka naman talaga lumilisan. Nagiging itim kang kalapate. Ikaw yun, hindi ba? Isa kang aswang. Ikaw din ang kumagat sa akin. Hindi ako, Althea. Maniwala ka sa akin. Inatake tayo ng masamang hayop. Paano, Mateo? Nasa itaas tayo ng puno. Huwag ka na magsinungaling sa akin. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Hindi mo ako totoong mahal. Gusto mo lang akong makuha. Kaya pinatay mo lahat ng manliligaw ko. Pinatay mo rin si Jonathan. 3 kagat ng halimaw ang nakita sa katawan niya. Kung imposibleng ikaw ang gumawa nun dahil magkasama tayo, baka yung 3 babaeng umaali-aligid sa kanya, sinadya mong makita ko yun. Plinano mo itong lahat. Niloko mo ko. Binabawi ko na ang sinabi ko sa'yo na pinipili kita dahil wala na akong pakialam kung mawala ka sa akin. Hindi ko kailangan ng manluloko at aswang na mamamatay tao. Marahas kong ikinalas ang kwintas sa leeg ko. May kung anong usok na itim na kumawala mula sa akin. Agad akong nanghina at napahiga sa sahig. Ngunit nakaramdam ako ng kaba nang makarinig kami ng malalakas na katok sa pinto. Maging sa mga bintana ay may kumakalampag na rin. At may naririnig kaming mga kuliling dahil sa malakas na ihip ng hangin. Nariyan na sila! Nasa paligid na natin ang mga aswang! Kailangan na nating simulan ng ritual at pigilin ang pagbuo ng nilalang sa sinapupunan mo, Althea! Nangihina akong tumingin sa kanilang dalawa. Humahapdi pa ang sugat sa likod ko na parang natutupok ng apoy. Ano pong kailangan kong gawin? Magsaboy ka ng asin sa paligid natin upang hindi sila makapasok, Luna. Kumuha ka na rin ng mga kandila at papatakan ko ang sugat ni Althea para tuluyan na siyang gumaling. Dahil kapag hindi natin nagamot ang sugat ni Althea, maaari siyang mamatay o tuluyang maging aswang. Mabilis silang kumilos. Ako naman ay namimilipit sa sakit dahil parang may kung anong puwersang sumasakal sa akin. At kahit ang boses ni Mateo ay patuloy ko pa rin naririnig. Naririnig ko ang matinding galit niya sa akin. Ako nga naglagay ng lason sa lahat ng mga manliligaw mo dahil hindi na ako makapaghintay na makausap ka. Pagkatapos ay pinuntahan ko isa-isang lahat ng yun para masigurong hindi na sila babalik sa'yo.
Ako rin ang pumatay sa iyong mga magulang para hindi nila tayo mapigilan. Pati ang pakialamerong Jonathan na yun. Pinapatay ko siya sa mga kapatid kong babae. Lahat ng yun ginawa ko para sa iyo, Althea. At hindi ako papayag na hindi magtagumpay. Dahil kapag hindi ka sumama sa akin, ang pinsan mo ang kukunin ko. Siya ang pahihirapan ko. Kapag isinilang niya ang magiging tagapagmana ko, papatayin ko na ang pinsan mo. Hindi mo pwedeng gawin yan! Napatingin ako kay Luna na kasalukuyang naghahanap ng mga kagamitang kailangan sa ritual. Hindi ako makakapayag na pati si Luna na walang ginawa kung hindi ang tulungan ako ay madadamay rito. Kung may karapat-dapat na magdusa sa lahat ng pagkakamali ko, walang iba kung hindi ako. Nabulag ako sa taong akala ko ay totoo. Ngunit unti-unti niya pala akong sinisira para makuha niya at siguradong katulad ng sinabi niya, wawakasan niya rin ang buhay ko kapag namunga na ang ginawa naming pagkakamali. Kung ganon, sumama ka na sa akin. Buong lakas akong tumayo at napansin niyo ni Luna. Althea, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Mateo. Anong sabi mo? Nababaliw ka na ba talaga? Hindi kita hahayaang pumunta sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya. Walang salita ang naintindihan niya ang gusto kong ipahiwatig. Matapang akong lumabas sa bahay at doon ay nakita ko ang kumpul ng mga aswang na nakapalibot sa akin. Ngunit wala roon ang atensyon ko kung hindi sa lalaking minahal ko. Subalit ngayon ay kinasusuklaman ko na. Umalis na tayo rito. Dalin mo na ako kung saan tayo nararapat. Magpakasal na tayo. Ngumiti si Mateo. Katulad ng kagustuhan ko ay bigla kaming napunta sa isang nakakasulasok na lugar. Doon ay napatunayan kong totoo ang sinasabi ni Luna at ni Jonathan. Masakit pa rin sa dibdib ko ang nangyari. Ngunit kailangan kong gawin ito para mapanatiling ligtas ang pinsan ko. Pati na rin ang masigurong lalabas mula sa akin ang anak namin ni Mateo. Mabilis na lumipas ang panahon. At lumaki nga ang tiyan ko katulad ng sinabi ng kamag-anak naming albularyo. Hindi ko inakalang masisikmura akong tumira sa mundong ito, na puno ng pagsisisi. Tama nga si Luna, si Mamang at si Papang. Hindi madali ang pag-aasawa at dahil sa katigasan ng ulo ko, napangasawa ko ang isang aswang. Bukas sa kabilugan ng buwan, nakatakda ng ipanganak ang bunga ng ating pagmamahalan, Althea. Nilapitan niya ako at hinalik-halikan. Ngunit hindi ko na nagawang tiisin at inilabas ko na ang punyal na matagal ko nang itinatago. Bukas na bukas ay hindi mo na siya makikita. Dahil papatayin na kita, Mateo! Sinubukan niya pa akong labanan ngunit nayakap ko na siya ng mahigpit. Naramdaman ko pa ang malalim niyang pagkagat sa leeg ko na kahit ang mga pangil niya ay bumaon at pumila sa balat ko. Paano mo nagawa sa akin ito, Althea? Dahil narinig ko ang balak niyo sa akin, papatayin niyo rin ako at tanging ang anak ko lang ang dadaling niyo. Pero hindi niyo ako maiisahan dahil papatayin ko siya sa oras na siya isilang. Sumapit ang kabilugan ng buwan. Tumakas ako sa mundo ng mga aswang at umuwi sa bahay namin. Wala akong nadatnang tao. Kahit si Luna ay wala roon. Buong lakas kong isinilang ang anak ko ng mag-isa. Malakas ang pag-iyak niya na nagpaawa sa akin. Ngunit kinuha ko na ang punyal at itinapat sa kawawang sanggol. Anong gagawin mo? Luna, ikaw ba yan? Oo, ako nga, Althea. Bakit ka may hawak na punyal? Yan na ba ang anak mo kay Mateo? Oo, kaya huwag kang lumapit sa amin. Isa na rin akong aswang, Luna. Tumakas ka na dahil papatayin ko na siya at ang sarili ko. Bago pa kita masaktan at ang batang ito. Bago pa ito tuluyang makasira ng mundo. Matapang siyang lumapit sa akin at hinawakan ako. Huwag, Althea. Hindi porket masama ang ama, masama na rin ang anak. Pwede mo siyang palakihin ng mabuti at tama. Pero nakatakda na siyang tumapos sa mundo ng mga tao. Yun ang narinig ko. At ako, masama na rin ako dahil pinatay ko si Mateo. Kung nagawa mong pumatay ng masama, magagawa rin yun ng anak mo.
Kahit walang ama ang bata, narito ka naman at ako. Pwede natin siyang palakihin na may mabuting puso. Tumulo ang luha sa pisngi ko. Ang punyal ay dahan-dahan kong ibinigay sa kanya. Kung ganon mangako ka sa akin, Luna, na kapag naging masama akong aswang pati ang anak ko, ipangako mong ikaw mismo ang papatay sa amin. Patayin mo kami gamit ang makapangyarihang punyal na yan. Napabuntong hininga siya. Sige, pero naniniwala akong hindi ka magiging masama, Althea. Pinsan kita eh. Mas kilala kita kaysa sa sarili mo. At nagpapasalamat ako na bumalik ka rito. Siguradong matutuwa ang mamang at papang mo dahil wala ka mang asawa ngayon. Meron kang anak na maaaring mag-alaga at magprotekta sa'yo. At hindi lang sa'yo. Posibleng sa lahat ng mga tao. Wakas!